morning po sa ating mga kasambahay. Good morning din sa mga taga-lokal ng San Lorenzo, Gapan, Nueva Ecija at si Lindon at ang Lindon Valenzuela family. At para sa ating usapang pangkalusugan, alam niyo po ba na ang salitang depressed ay malimit na nagagamit sa ating lengguwahe upang ipakita po ang pagiging malungkot o iba pong negatibong damdamin. Subalit sa larangan po ng psychology at psychiatry ay may mas tiyak na definisyon ang simptomas na ito. Nasa 3 to 16% po ng lifetime prevalence ng depression sa iba't ibang bahagi ng mundo at mas karaniwang naapektuhan ng mga babae kesa sa lalaki. Karamihan sa mga kaso ng depression ay kasunod ng matinding negatibong karanasan tulad na lang po ng pagkamatay ng minamahal o pagkatanggal sa trabaho. Sa usapang pangkalusugan, kasabay po ng World Suicide Prevention Month, ating tatalakayan ang depression at ang mga treatment nito kasama po ang isang magaling na psychiatrist. Siya po ang Clinical and Diagnostic Services Head ng Philippine Mental Association. Ito na po, Dr. Joseph Mauro Sacayo. Yan, Doctor, good morning, this is not your first time here, di ba? Second time. Second. How are you today? I'm fine. Good. Okay. Pag-uusapan po natin ang sakit na depresyon. No? Kanina nga tulad ng nabanggit ko, di ba, parang lagi nagagamit yung salitang depressed pag nalulungkot, yes. Depressed ka. Ano ba ibig sabihin po ng depression? Well, ang depression po ay isang sakit sa pag-iisip at damdamin. So sa Ingles, isa itong mental disorder. At bago natin masabi na clinical depression ito, merong mga criteria na sinusunod. So, kanina nabanggit mo yung, kunyari, pag may namatayan, pag tayo namatayan o kaya nawala ng trabaho, pwedeng normal na feeling yung tayo yung ma-depress. Pero kung sasabihin natin clinical depression, yung ating pagka-depress, dapat tatagal siya ng mga 2 weeks or more. So, kunyari, sa loob ng 2 weeks, parang most days nung 2 week, nung period na yon, malungkot yung isang tao. Doc, marami kasing malungkot naman palagi. Actually, hindi maganda ngayon sa buhay. Di ba? Hindi maganda sa health yan. Pero pag-usapan natin, how do you differentiate ngayon yung normal sadness sa depression? Yes, oo. Yung normal sadness kasi kunyari, madali siyang ma-resolve eh. Kunyari, sabihin na natin, kunyari, mga in a day or 2, parang nare-resolve siya. Although, pag sinabing clinical depression, tumatagal siya ng 2 weeks or more at may kasamang mga ibang simptomas. Okay, what are that? So, kasama dito sa mga simptomas, yung kunyari, nawawalan siya ng interes sa buhay. So, kunyari, yung mga dating na-enjoy niya, parang ngayon, parang baliwala na sa kanya. Tapos, nandyan yung, kunyari, hindi makatulog o kaya sobrang tulog. Nandiyan din yung pagkawala ng gana kumain o kaya yung iba naman kain ng kain. Correct. Tapos ang isang seryosong simptomas ng clinical depression, yung nakakaisip magpakamatay. So doon dapat maging maging maingat tayo. Yan ay yung posibleng komplikasyon ng o paglala ng depression kung napabayaan. Yes. Okay. Doktor, kasi di ba yung pagiging depressed, no, yung pagiging sad, sabi ko nga kanina, parang hindi namin masyadong malaman eh. Kasi pagka ba ikaw ay depressed, aside from being sad, meron bang level ng yung pagiging sad mo, yung sadness mo? Kasi minsan, sad ka lang hanggang dito, pero minsan naman yung sobrang sad ka na, pero hindi ka naman suicidal. Yes. Paano po? Kasi hindi namin malaman kung kailan kami magpapacheck up sa mga taong katulad. Well, meron kasing mga, kunyari, sa aming criteria, meron tinatawag na major depression, meron ding minor depression, at kuminsan yung depression na part ng ibang disorder na tinatawag na bipolar. Although siguro, yung kung kailan tayo magpapatingin, ito ay nakabase dun sa severity ng mga simptomas na nakikita natin sa isang individual. So, kunyari, sa ating criteria, pag meron kang simptomas na 5 or 5 or more, so yun yung clinical depression na at yun yung time na kailangan ng mag-seek ng professional help. 5 or more, yan yung ayaw mo nang mabuhay, ayaw mo nang gumalaw, sad marami ka. Pa yun eh. So, marami pa yun. Na kailangan kunyari, dapat yung alam. iba, yung kunyari, kung feeling mo lagi kang pagod, kunyari, di ba, usually pagkagising natin, dapat tayo may energetic. Pero kung lagi kang pagod, isang sign din ng depression. Saka siguro pag wala kang pinagdadaanan, tapos sad ka,
Oo. Di ba? Yes. Malaking factor yan. Okay, at kanina nga yung posibleng komplikasyon, Doctor, suicide. Yes, That is suicide. what we're talking about now Yes. dahil nga sa prevention po ng awareness na yan. Paano po, alimbawa po, kasi isa sa mga kinakatakutan ng pasyente, yung pagpapacheck up po sa inyo, kasi Yes. nale-level silang, alam nyo na, merong Merong stigma. Oo, may stigma po Yes. na parang meron silang problema sa utak. Paano nyo po yan, paano sila na-encourage na magpatingin? Well, I think kasi yung stigma parang gawa-gawa lang din natin yan eh. Siguro para makatulong na mawala ang stigma, pwede nating isipin na ang depression nga eh parang pwedeng pinagdadaanan din ng maraming tao. So, it doesn't necessarily mean kung magpapatingin ka sa isang psychiatrist or psychologist na meron ka ng pagkasira ng pag-iisip. So, iba po yung depression sa mga tinatawag nating mga psychotic disorders. Okay. Pero yung depression ba, pwedeng mag-lead yan to more serious psychotic problems in the future? Well, meron po mga cases na ganun. Kung hindi po maagapan ng depression, yes, pwede pong magkaroon ng mga ibang komplikasyon. Ayan. Alright. At alamin na natin mga kasambahay, paano nga ba ginagamot ang mga taong depressed once na nagpakita sila Yes. sa inyo? Paano pang diagnostic test Okay, na okay. isinasagawa niyo sa kanila? Yes, dumadaan sila sa isang evaluation. So, sila ay aming ini-interview na alam namin ang mga sanhi ng kanilang depression. Titingnan natin kung talagang meron bang basis. Kunyari, kung siya'y namatayan o nawalan ba ng trabaho, posibleng normal lang na siya'y ma-depress. So, ina-assess namin yung severity ng mga simptomas kung ito'y nakaka-apekto sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Meron kaming mga sa treatment, yung iba nag-undergo lang ng counseling at kung meron mga seryosong simptomas, sila ay tayo magagamot. So, nagbibigay kami ng mga antidepressant. May mga medicines din. Yes. Kasama ng counseling. Counseling or sa terms namin yung psychotherapy. Para po sa hindi nakakaalam mga kasambahay, pwede rin po kasing mabisita ang mga psychiatrist na katulad ni Dr. Yes. Sayo sa Philippine Mental Health Association Incorporated. Yes. Marami po ba ngayon dito sa Pilipinas ang nai-encourage na magpa-check up sa mga psychiatrists? Umaangat na ba yung dami? Opo. So far, ngayon po parang nalilesen na po yung stigma at marami na rin hong mga nagpapatingin. Oo. Para po dun sa mga takot magpatingin, meron po bang chance na yung mga taong depressed na kahit hindi magpa-check up ay makarecover from the depression? Kunyari po yung po mga minor depression, yung iba ho, nakaka-recover. Pero kung makakakita ho tayo ng mga seryoso simptomas, tulad nga po nung nakakaisip na magpakamatay, kailangan po talagang magpatingin na. Serious help na yan. Opo, serious May help. kinalaman ba sa family history ang pagiging depressed? Yes, opo. Opo. Kasi may mga causes din po ang depression. Isa po dito yung genetic factors, no? So, ang depression po pwede rin pong mamana. Kunyari, kung meron tayong positive family history ng depression, isa po yun. Sa experience niyo po, Doctor, anong usual age na depress nakikita niyo sa inyong clinic na depress ang isang tao? Yes. Ang depression po kasi wala pong pinipiling edad. Wala. So, Kahit bata? opo, kasi Kahit ako din po, tumitingin din po ako ng mga batang pasyente. Iba nga lang po ang presentasyon ng depression sa kanila, pero depression pa rin ho ito. Ano po yung presentasyon? Kasi Pag po sa mga bata, yung pong paiba-iba yung mood, naging irritable, o kaya po kung madalas po ang kanilang mga tantrums, pwede po itong sign din ng depression sa bata. At siyempre, tatanungin na rin natin ang paraan para po maiwasan ang pagkakaroon ng prevention. Pwede namang maiwasan yan, di ba? Opo, naiwasan po ang depression kasi nandito po yung ating paraan kung paano tayo nakaka-cope sa ating mga problema. Kasi mga problema naman ho, talagang nandyan yun. Minsan hindi natin maiwasan. So nasa coping po ng isang individual kung siya ay madedepress or makaka-recover sa kanyang problema. Para ho siguro maiwasan ito, nandyan po yung mas maganda kung meron siyang parang intact na family support o kaya kung hindi man family, sa mga friends niya. Mahalaga din po na meron siyang mga recreational activities, meron siyang merong outlet o kaya meron siyang nakakausap, meron siyang mga parang pinagkakalibangan.
Di ba may mga group na, di ba may mga ganun? May Yes. ganun ba ang Apo. mga, yung group for depression? Apo. Para meron silang nakaka-encounter na merong the same Apo. problem Meron po na mga, katulad nila? mga family societies. support groups, societies, at isa na nga po dito yung Philippine Mental Health Association. Okay. At para po sa kaalaman din ng ating mga kasambahay, can you tell us more about the Philippine Mental Health Association Incorporated? This is located sa East Avenue. Yes. Okay. At parang clinic yun, pwede sila magpa-check up. Yes, opo, clinic po yon. So available po sa services natin yung consultation sa doctor. Meron din pong mga parang therapy with mga ating mga psychologists. So yun po, open po siya for child and adult patients. At may mga intervention services din po kayo. Kasi may mga naghahanap ng mga, yung mga therapies, yung mga ganon. Yes. Available din po Apo, yan available doon. po ang mga therapy, so psychotherapy. Meron din pong occupational therapy para sa mga bata. O kaya po yung mga ating assessment ng mga ng IQ. Oo, Ganun. nandun din. At Nandun para po. syempre sa awareness, meron po ba kayong mga education na nagaganap doon sa Philippine yes, Mental? oo. Kung saan mas madadagdagan pa yung knowledge nila about their mental Kasi conditions. katulad po by next month po is Mental Health Month. So meron tayong Mental Health Week din na is from October 7 to 10. So marami po mga activities na naka-line up sa PMHA. Wow. Okay, at ang Makita-kita po tayo. doon. yes, there we have it mga kasambay. For more information, pwede na po kayong mag-google lang, ano? Pwede Yes, nilang hanapin apo. ang Philippine Mental Health Association Incorporated. Ano po ang Facebook ating account niyo? website po ay www.pmha.org.ph. There we have it. Nandun na po ang kanilang telepono at ang kanilang address para mapuntahan po natin. Dr. Joseph Mauro Savio, ang ating pong psychiatrist at clinical diagnostic services ng Philippine Mental Health Association.